Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At pakita ko lang po sa inyo mga lods yung maswerte na nabigyan natin ng isang pares na African lovebird. At then, dun po tayo sa ating topic. Ano nga ba yung kapag baguhan na mag-iibon, ano nga ba yung mas magandang alagaan? Yung high mute o yung low mute? O kumbaga sa ano, yung mumurahin lang ba na ibon o yung mas mahal na ibon? Pagbaguhan pa lang tayo na mag-aalaga ng ibon. Pero bago po yan, panoodin muna natin ang ating intro. Let's go! Yo, what's up mga lods? Magandang araw po sa bawat isa. Kung baguhan ka lang dito sa aking channel, ako nga po pala si Densky at nandito ka po sa Densky Aviary sa aking pong ibunan. At ako po ay nagbibigay ng mga payo o tips sa mga baguhan na mag-aalaga ng African lovebird o ng mga ibon na African lovebird, parakit at kakatil. Hindi po ako batikan na mag-aalaga ng ibon. Yung aking pong mga binibigay na payo ayon lang po sa mga nangyayari sa aking alagang ibon o sa aking ibunan. Then ang topic natin, ano nga ba yung high mute at saka low mute? At ano nga ba yung dapat na alagaan ng ating mga baguhan? Yung high mute ba o yung low mute? O kung mas madali po, yung mamahalin ba o yung mumurahin lang na ibon ang ating mga bibilihin. Ang payo ko po para po doon sa mga baguhan, mas maganda po kung yung hindi na po tayo may pagsabayan doon sa mga high mute, kahit low mute lang po, kasi ganun din naman po ang mangyayari. Ang mga nag-aalaga lang po ng mga high mute yung mga talagang mga breeder na at may mga binabagsakan sila ng mga ibon. Kasi kung halimbawa po high mute po yung ating binili, halimbawa red factor o yung tinatawag na yellow face, halimbawa po yun po yung ating binili o inalagaan, tapos nangitlog ng anak, maraming naging anak, ang masama doon, paano natin ibebenta? Kasi wala nga po tayong kakilala. Kasi yung mga ano po, yung mga breeder na natin na noon pa at matatagal na silang breeder, kilala na po sila. At saka may mga GC na rin po sila. Halimbawa po, may mga dadalhin ng mga alaga natin mga ibon na dadalhin ng mga ibang bansa o i-sport, ganun. Kukuha lang po sila dun siyempre sa mga kakilala nila at saka mga kakilala rin, kasi alam nila na yun po yung mga bibilhin nilang ibon na yun talagang may tiwala na po sila na talagang magaganda, kasi talagang breeder na po sila ng napakatatagal na. Kaya dun sa mga baguhan, wag na po tayo masyadong mag-asam na dun sa mga matataas na mga mabili natin ng mga ibon. Kahit mababa lang, maging hobby lang natin mga lods. At wag tayong masyadong mainip oras na hindi nakapangitlog kaagad yung ating mga alagang ibon. Gawin natin, maging libangan lang natin. Ayun lang po yung aking pong konting tips, at sana may natutunan kayo. Then pakita ko lang po yung box na nilagyan ko ng nilagyan ko ng ibon na binigay ko po sa ating kaibon. At kaya ko po siya binigyan, mga lods, kasi birthday po kasi ng kanyang anak na panganay, at nag-request po sa kanya na gusto raw po magkaroon ng ibon na alaga. At African lovebird nga po yung gusto. So ang ginawa po pala ng tatay,
nag-post po sa group at nakikipag-swap po ng ibon. Tayo naman po may pusong mabait at yung sinaswap niya po na cage hindi po pwede sa pang-ibon, parang cage ng manok, ganun. Napakalaki po. Kaya sabi ko po, hindi ko na lang po kukuhaan. At saka pagka pina-ship natin, malaki pa po yung ating magagastos. So, ang ginawa ko po, meron po akong extra na African lovebird. Kaya ang ginawa ko po, binigay ko na lang po yung African lovebird natin. At para matuwa naman yung may birthday, happy birthday sa iyo. At salamat kasi nakasuporta kayo lagi. Hindi ko man kayo kakilala, pero lagi kayo nakasuporta sa akin. Salamat sa inyo. Then iyan na po yung rider, dumating na po yung rider. Salamat din sa inyo sa pag-deliver, pag-pick up ng ibon at pag-deliver ng ibon sa bata na may birthday. At Lance, salamat sa iyo. Lods, sana mapadami nyo at magtuloy-tuloy ang inyong pagpapadami ng ibon. Then comment lang din kayo at tuloy-tuloy lang ang suporta sa mga gustong sumali dun po sa ating parapol na pre-raffle. Kailangan po maka 1,000 subscriber po tayo. Ako, maka 1,000 subscriber po, para po sa ganon, pag oras po na napisa na po yung ating mga itlog nyan, at mayroon na po tayong naging inakay na parakit. At hindi lang po parakit, ganon din po yung mga African natin. Sana mapisa nila at maparami nila, mabuo yung mga inakay natin, para sa ganun mas marami pa po akong maipamigay sa inyo mga lods. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pa, pero salamat dun sa unang-unang mga sumusuporta sa akin, dun sa aking family Parakale at family Liwanag, dun po din sa aking mahal na asawa na si Merlinda Rose, at kay Carl, dun sa aking anak, at patuloy na mga sumusuporta rin dito sa akin sa trabaho, sa Absedi na SM North Project, at ganun din sa PMG kila Sir Janlu. At hindi ko na po kayo isa-isahin pa. Maraming salamat sa inyong lahat, at doon din sa mga katrabaho ko pa na nakakilala sa akin, hindi ko na po kayo nababanggit pa. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Sana po may natutunan sa aking mga konting tip. Maraming salamat mga kaibon. Hanggang sa muli. God bless. Let's go. What up? Thank you. Marami po salamat sa lahat. At salamat po sa family Parakale, family Liwanag, at God bless.